So, ibig mong sabihin, inamin ni JM ang nararamdaman niya para sa'yo? Tanong ni Cindy at sumulyap siya sa akin habang nag-aayos ng mga libro sa bookshop dito sa library. Inabot ko sa kanya ang 5 libro na magkakapatong. Oo, ganun na nga. Anong gagawin ko, Cindy? Tanong ko. Kinuha niya sa akin ang 5 libro at isa-isa niyang isinulansan ang mga yan sa bookshop. O di ba may gusto ka dun? Bakit hindi mo siya hayaang manligaw? Suggestion ni Cindy. Alam naman na Cindy at Miguel na may gusto ako kay JM. Alam rin nila na may gusto si Agatha kay JM. At alam rin nila na hindi ko pwedeng payagan si JM na ligawan ako. Pumuntong hininga ako. Hindi pwede, Cindy. Nakalimutan mo na ba? May pangako kami ni Agatha sa isa't isa. Pagpapaalala ko sa niya. Lumipat siya sa kabilang bookshelf kaya inurong ko yung cart na naglalaman ng mga libro. Agatha na naman. Hi, Rosie. Matagal nang patay si Agatha. Halos 1 buwan na rin iyon. Kaya pwede ba? Kalimutan niyo ng pangako niyo sa isa't isa. Sabi ni Cindy na patuloy pa rin sa pagsasalansa ng mga libro. Ayoko pa rin, Cindy. Hindi tama iyon. Nangako ako kay Agatha na natuto pa rin ko yun kahit pakaligayahan ko ang kapalit. Umirap siya bago nagsalita. Ano bang ikinatatakot mo, Rosie? Bakit ayaw mong mahalin si JM kayong wala na naman si Agatha? Tanong niya. Pumuntong hininga ulit ako. Dahil baka kapag nangyari yun, magalit si Agatha at baka mas lumala ang pagpaparamdam niya sa akin. Sabi ko. Tumawa si Cindy. Rosie, tigilan mo na nga yan. Si Agatha, mumultihin ka. Best friend kayo nun. Yun na nga eh. Best friend kami ni Agatha. Pero nagagawa niya akong multuhin dahil sa lalaking pinakamamahal niya. Oh, wait lang, Rosie. May nakalimutan ako. Pinapupunta nga pala ako ni Sir Ryan sa stockroom. May pinapakuha siya sa akin doon. Sige, saglit lang. Babalik ako. Sabi ni Cindy at tumakbo na papalabas ng library. Ngumuso ako. Hay, ako patuloy ang magtutuloy ng pagsasalansa ng mga librong ito. Nasa dulo na ako ng library. Ito na rin ang huling bookshop na lalagyan ko ng libro. Sa peripheral vision ko, parang may nakita kong dumaan. Nakaputi ito at mahaba ang buhok. Nang humarap naman ako, walang tao doon. Ipinagkibit balikat ko na lang ang nakita ko. Inilagay ko na uling libro sa bookshop. Pagtingin ko sa paligid, nawindang ako dahil parang ako na lang ang tao rito. Hala, nasa na ang mga tao rito? Imposible namang umuwi na silang lahat dahil bukas pa ang ilaw at wala pang 5:00. Bigla na lang nagpatay Cindy ang ilaw. Pagtingala ko, tuluyan ang namatay yung ilaw at binalot ng dilim ang buong library. Nang mapatingin ako sa dako malapit sa may pintuan ng library, ay naaninag ko si Agatha. Duguan, dahil doon ay kinapitan na naman ako ng takot. Patay Cindy na naman ang ilaw, at sa bawat pagpatay Cindy nun, ay papalapit siya ng papalapit sa akin. Ah! Sigaw ko nang mamatay na naman ang tuluyan ng ilaw. Maya-maya ay bumukas ulit ito, at laking gulat ko nang bumalandra sa pagmumukha ko ang nakakatakot na mukha ni Agatha. Napatakbo tuloy ako at nagtago ako sa ilalim ng lamesa. I hate this. Ayoko na. Natatakot na ako. Tinakpan ko ang bibig ko nung may marinig akong mga yabag. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Hanggang sa may narinig akong hindi maintindihang tunog sa tabi ko. Paglingon ko, laking gulat ko nung makita ko ang mukha ni Agatha na halos nakadikit na sa akin. Napatras ako palayo sa ilalim ng mesa. Paano patalikod akong gumapang? Patuloy lang ako sa paggapang na may makapa akong mga paa. Tinignan ko yun at gano'n lang ang panghihilakbot ko dahil puro dugo ito. Tumingala ako at nakikita ko naman ang mukha ni Agatha. Sumigaw ako. Rosie, pagmulat ko, nakita ko si Cindy at naalala sa likuran niya ang isang batalyon ng mga estudyante na nasa loob ng library. Tumatagaktak ang pawis ko sa noo. Pati kilikili ko nga yata ibasa na rin ang pawis. Anong nangyari, Cindy? Tanong ko sa kanya pagkabangon ko. Napahawak ako sa aking noo. Ewan namin. Basta nadat na lang kita na nakahiga at sumisigaw dyan. Sabi ni Cindy. Nakahawak pa rin ako sa noo ko. Panaginip lang ba yun? Bakit parang totoo? Nagulat ako nang pagpasok ko ay walang mga estudyante na gumagala sa court at quadrangle na bumungad sa akin pagpasok ko sa school. Tumingin ako sa relo ko. Hindi pa naman ako late. Nagpatuloy lang ako sa paglalakad. Maya-maya may nakita akong 2 babaeng naka-uniforme. Tumatakbo sila. Sinundan ko kung saan man sila pupunta. At ganun lang ang aking pagtataka nang tumigil sila sa tapat ng classroom namin. Ha? Anong meron sa classroom namin?
Bakit nagkukumpulan ng mga estudyante rito? Nakipagsiksikan ako at laking gulat ko nang makita ko ang aking dalawang kaklase na sina Calio Patroco na magkatali ko na duwan ng kanilang mga katawan. May nakasalpak pang chok sa bibig ni Calio habang eraser naman ang nakasalpak sa bibig ni Rocco. Napahawak ako sa bibig ko. Sinong may gawa nito? Ang brutal ah. May kaaway ba yung dalawang yan? Tanong ng lalaking nasa likod ko. Sa pagkakaalam ko, mula siya sa ibang section. Ewan ko. Aba, first section yan tapos akong nasa last section ang tatanungin mo. Sabi ng babae. Tinapot pa ako nito sa aking likod. Nilingon ko naman siya. First section ka diba? Tumango ako. May kaaway ba sila? Itinuro pa niya ang nangangamoy na bangkay ni Calio Patroco gamit ang muso niya. Sinundan ko yun ng tingin, tapos ibinalik ko ang tingin ko sa kanya. Wala naman akong nababalitaan na may kaaway sila. Bumaling siya dun sa lalaking kausap niya na taga second section yata. Narinig mo, matali na sabi ng babae. Maya-maya pa'y dumating na ang teachers pati na si Principal Francis. Automatic na nahawi ako. Mga nagkukumpulang mga estudyante at kasama na ako ron. Anong nangyari dito sa Ryan? Halos di makapaniwalang sabi ni Principal. Pagdating ko po kaninang umaga, nakita ko pong nakabukas na ang classroom ng klase ko, sabi ni Sir Ryan. Tawagan ninyo ang mga magulang ng dalawang batang ito. Tawagan ninyo na rin ang mga pulis. Sila ang mas nakakaalam kung ano ang dapat gawin dito. At kayong mga bata, umalik na kayo sa mga sarili niyong classroom. Sir Ryan, gamitin niyo muna ang vacant room natin for the meantime. Tumango naman si Sir Ryan at sinundan namin sila mga kaklase ko papunta sa vacant room. Yung ibang mga estudyante naman ay nagsibalikan na sa mga klase nila, gaya ng sinabi ni Principal Francis. May alam ba kayo tungkol sa sunod-sunod na pagpatay sa mga kaklase niyo? Hindi pa nakakalapat ang puwet ko sa upuan nang seryosong magtanong si Sir Ryan. Walang nagsalita sa amin. At ano pa nga ba ang inaasahan niya? Talaga namang walang nakakaalam kung sino ang nasa likod ng mga pagpatay na iyon. Matagal na namayani ang katahimikan bago na pagpasyahan ni Sir Ryan na simula na ang klase. Kahit nasa vacant room kami, ay pareho pa rin ang sinunod naming seating arrangement. Kinalabit ako ni Miguel mula sa likod ko. Nakita mo si Ruel? Tanong niya. Inirapan ko siya. Lagbook ba ako? Sabi ko at muli ko na lang ibinuhos ang atensyon ko kay Sir Ryan. Narinig ko pa nang bumulong si Miguel ng taray. Bakit wala si Ruel? Bulalas ni Miguel. Bakit ba kasi hindi mo lagyan ng radar para malaman mo kung nasaan? Mataray na sabi ni Cindy. Selos. Nasaan nga ba yung Ruel na yun? Bakit ba pati ako ay nahahawa sa paghahanap ni Miguel kay Ruel? Saglit lang, may tumatawag sa akin. Unknown number. Sabi ko at lumayo na ako sa kanila. Hello, tanong ko. Sino ito? Tanong ko sabay sulyap kina Miguel at Cindy. Rosie, ano na? Tanong ni Miguel. Sinanyasan ko sila na mauna na sila at susunod na lang ako. Sino nga pala ulit ito? Tanong ko. Narinig ko siyang umubo at suminghot. Rosie, si Ruel, ito sabi niya. Bakit ka tumawag? Mataray na sabi ko habang nakataas ang isa kong kilay. Paano mo nalaman ang number ko? Punta ka sa bahay, Rosie. Santiago Heights. Pagkasabi niya yun, naputol na ang linya. Hala, may problema ba yun? Anong gagawin ko? Magkakating? Humingi ako ng slip sa secretary ng principal namin para maklabas ako. Binigyan naman niya ako kasi sinabi ko na may lagnat ako. Nasa Santiago Heights na ako nang ma-realize ko kung bakit ko nga ba pupuntahan. Si Ruel na yun. Dahil ba sa inutos niya o nag-aalala nga ako? Bakit nga ba? Pero alang namang bumalik pa ako. Baka isipin pa ng sekretary ng principal namin na sinungaling ako. Itinanong ko sa guard ng subdivision ni Ruel kung saan ang bahay ng mga atyensa. Pero tinanong nila ako kung sinong atyensa. Raw ang tinutukoy ko. Atyensa 1, 2, 3, 4, or 5 daw ba? Hindi man lang sinabi na 5 pala silang atyensa na nakatira rito. Inisa-isa ko pa sila at panghuli pa yung bahay nila sa lahat ng mga atyensa na nakatira sa subdivision na to. Mapapatay ko talaga ang si Ruel pagdating ko sa bahay nila. Nag-doorbell ako. Nakakapagod. Maya-maya may nagbukas na ng gate. Nakahanda ng aking kamao para sapakin si Ruel pero nawala ang inis ko nang makita ko siyang balot na balot ng kumot at meron pa siyang thermometer sa bibig. Anong nangyari sa'yo? Tanong ko. Pasok ka. Naghinginig niyang sabi. Pumasok ako. Sinundan ko siya sa loob ng bahay nila. Wow, ang laki ng bahay nila. Bakit mo ba ako tinawagan at paano mo nakuha ang number ko? Tanong ko. Hindi siya sumagot.
Dire-diretso lang siya naglakad pakit sa hagdanan. Nanginginig pa siya. Sumunod lang ako sa kanya at inalayan ko siya sa pag-akyat. Pumasok kami sa isang kwarto. Kwarto niya ito. Malamang, nandun yung bag na ginagamit niya lagi sa school.